Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Paano kung hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina, pero siya pa rin ang inyong kinasasabikan. Hinahanap ninyo ang wala. At akong narito'y parang hindi nyo nakikita. Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. May mga pangarap na hinahanap at binubuo ng mga Pilipinong padre de pamilya sa mainit na disyerto sa gitnang silangan. Nagtitiis ng pangungulila alang-alang sa asawa at kanyang mga anak. Ngunit ano kaya ang magiging damdamin ng isang ama kung sa kanyang pag-uwi ay wala na ang kanyang kabihang? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Pagmamahal Ko Ba'y Hindi Sapat? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Paring Nestor, napapansin ko unti-unti ka nang namimili ng pasalubong para sa nalalapit nating pag-uwi sa Pilipinas, ha? Oo nga, paring Baldo. Yung ibang damit ko nasa maleta na rin. Para ko konti na lang ang dadalhin ko kapag andyan na schedule natin. Pare, tuloy ba yung plano mo? Hindi ka na babalik dito sa Saudi? Pare, tama na yung 8 taong nagtrabaho ko rito. Nagsisilakihan na yung mga anak ko Malayo ako. Magtatayo na lang ako ng isang maliit na talyer sa atin. Buti ka, 2 lang ang anak mo Ako 4. Mga 2 kontrata pa siguro ako rito bago makapirmi sa atin. Ang hirap din ng malayo sa asawa, no, pare? Pag malamig ang gabi, wala kang mayak. Nako, pihadong babawi ka pag uwi mo. Mapapagod ng gusto si Maring Annelyn. Luko-luko. Annalyn, paparating pa lang ako'y natanong kung para malungkot ka. May problema ba? Wala po, Inay. May naiisip lang po ako. Tinatanong mo yung loting nasa tapat nitong bahay nyo? Hindi ba't nabili nyo na yan? Opo, maliit lang naman po yan. 40 square meters lang.
Nang malaman ko ipinagbibili, tinawagan ko kaagad si Nestor sa Saudi. Ang sabi niya, bilhin ko at pagtatayuan daw niya ng talyer. Hindi na siya babalik sa Saudi? Ano, dito na lang siya? Opo. Siguro naman daw po makakaraos na kami rito. Walang taon na rin ho naman siyang nagtiis sa malayo. Ay, oo nga. Binatilyo't dalagitan na ang mga anak niyo. Nang magsimulang magtrabaho sa Saudi si Nestor, maliliit pa yung mga apo ko. O kalalim ng buntong hininga mo. Magtapat ka nga sa akin, Annalyn. May problema ka ba? Kuya Lance, wala ka bang napapansin kay Mama? Bakit? Ikaw, may napapansin ka ba sa kanya? Katulad ngayon, pagkatapos niya magluto, nagkulong na siya sa kwarto. Hindi na naman natin siya kasabay kumain. Bakit kaya ganun? Nagtataka nga rin ako eh. Bigla-bigla ang naging pagbabago ng nanay natin. Dati naman, masayahin siya. Kakwentuhan natin palagi. Lalo na kapag ganitong oras ng pagkain. Saka alam mo, Kuya, nasilip ko yung kwarto ni Mama. Bakit may nakahandang maleta? Maleta? Oo. Minsan nakita ko, nag-iimpake siya ng mga damit. Parang may pupuntahan siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito ang maganda kapag smart dishwashing gel ang gamit sa paghuhugas ng mga plato. O tanggal agad ang sebo. Pagkatapos nitong mga hugasin dito sa kusina, mag-floor wax naman ako ng saig sa salas. Lola! Abay, si Iris yun ah. Lola! Andyan na po! Sandali! Lola! Bakit? Ano nangyari? Pagising po namin ngayong umaga. Wala na po si Mama. Ha? Anong wala na? Umalis po siya, Lola. Wala po siya sa kwarto nila. Ikagisingin ko po sana siya para mag-almusal. Pero wala na po siya doon. Lola, iniwan na po kami ni Mama. Diyos ko! Ano ba nangyari? Abay, saan nagpunta nanay niyo? Yan nga po hindi namin alam, Lola. At nagagalit po si Kuya Lance. Baka raw po may lalaki si Mama. Wala nga ako maisip na ibang dahilan kung bakit ang isang babae biglang iiwan ng kanyang pamilya. Baka nga meron lalaki ang inyong ina. Apo, Lance, tama na, tahan na. Umiyak ka man ng umiyak. Ano magagawa natin kung yan ang gusto ng nanay niyo? Usap-usapan po ng mga kapitbahay. Baka raw po may lalaki si Mama. Nakakaya po, Lola. Oo nga. Tama ka. Nakakahiyang magkaroon ng isang inang taksil sa asawa. Pero sabi ko nga, ano magagawa natin? Ang alam ko po, sa loob po ng linggong to, uuwi na si Papa galing sa Saudi. Ang sakit naman pong pasalubong nito ay Papa. Pag uwi niya, wala na ang asawa niya. Isa pa yan. Mahal na mahal ang papa mo ang mama niyo. Magiging napakasakit nga nito sa kanya na pagkatapos niya magsakripisyo ng 8 taon sa ibang bansa, ito pa ang igaganti sa kanya ng kanyang asawa.
Paring Nestor, eto na tayo sa Pilipinas. May sundo ka ba? Hindi na ako nagpasundo, pare. Gusto kong sorpresahin ang pamilya ko eh. Hindi naman sa sorpresa mga yon. Alam nilang ngayong week talagang uwi mo, diba? At least, hindi na alam ang eksaktong araw. Ako, may sundo ako eh. Paano? Magtataksi ka na lang. Oo. Oy, ingat ka sa balasubas na taxi driver, ha? Marami niyan dito sa airport. Kapag nakatsyempo ka ng gagong driver, ipabugbog mo pagdating sa lugar nyo. Puro kakalakuhan. Ayun na yung sundo mo, pare. Kumakaway dito sa... Kumusta lalaki, kumare, ha? Pare. Matagal akong natigang. Pahihirapan ko, kumare mo. Si Raulo! Ito talaga, kumpare ko. Puro kalokohan. Kung sa bagay, ako rin naman. Na-miss ko na gustong mainit na yakap ng misis ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mano po, Papa? Mano po? Kaawaan ko yun ng Diyos. Lalaki niyo na, Iris, Lance. Ang mama niyo nasa kwarto ba? Tawagin niyo. Sabihin niyo, narito na ako. Kasi, Papa... Teka, bakit ganyan ang itsura niyo? Parang hindi kayo masaya na dumating ako. Nasaan ang mama niyo? Ay, Annalyn! Annalyn, narito na ako! Wala rito mama niyo, nasaan? Ha? Papa, wala na po si Mama. Anong wala na? Anong ibig mo sabihin? Saan nagpunta? Namalengke ba? May nilakad ba? Saan nagpunta mama niyo? Iniwan na po tayo ni Mama. Papa! Umalis po siya. Oo nga po, Papa. Iniwan po tayo ni Mama. Pagising po namin kahapon na umaga, wala na po siya. Umalis na po siya. Ano? Hindi maaari ito. Hindi maaari ito. Siyam siya pumunta. May sinamahan ba siya lalaki? Ha? May lalaki ba siya? Hindi niya maaaring gawin sa akin ito. Hindi maaari. Hindi ko matatanggap na isa kong pindeho. Hindi! 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 Aling Tonang, nabalitaan ko nangyari kaya dinalaw ko si paring Nestor. Sabay kayong nagbakasyon ng anak ko, Baldo, hindi ba? Oo, ang saya pa nga ho namin habang nasa eroplano kami pauwi dito sa Pilipinas. Hanggang sa naiyaho, nagbibiruan kami. Yung pala, malungkot na balitang sasalubong sa kanya. Tama ka. Para sa isang OFW, wala nang lulungkot sa balitang iniwan na siya ng kanyang asawa. Ano ho kayang dahilan? Ano pa? Malamang lalaki ang dahilan. Kaya ayun ang kumpare mo. Wala nang ginawa kundi uminom ng alak. Ayun, nakita mo naman, tulog na tulog. Kasi umaga na nang umuwi yan, galing sa pakikipag-inuman. Wala ho akong alam na may problema sa pagsasama nila ni Mare. Wala naman talaga silang problema. Oh. Sa pagkakaalam ko, maluwag sila sa buhay. Parehong matino at masipag mag-aral ang dalawang apo ko. May ipon sila kahit papaano. Nakita mo naman, maganda itong bahay nila. Kaya pati ako'y nagulat. Nang bigla na lamang layasan ng manugang ko ang kanyang pamilya. Wala ho sa mukha ni Maring Annalyn na manlalalaki siya. Yan din ang sabi ng mga kalugar namin, Baldo. Wala sa mukha ng manugang ko ang pagiging malandi. Pero may ganun palang babae. Kung kailan nagkaedad,
Saka inaalihan ng kate. Ay, ipagpaumanhin mo ang aking lingwahe, Baldo, ano? Pero ako'y talagang... yung damdamin ko nagpupuyos kapag naiisip ko yung ginawa ng manugang ko. Pakisabi na lang ko kay paring Nestor na dinalaw ko siya, ho. Babalik ko ulit ako. Gusto kong magkausap kami bago ako bumalik sa Saudi. Di ko maisip na kaya mong gawin sa akin ang ganito, Annalyn. 8 mahabang taon akong nagtiis ng lungkot sa Saudi para mabigyan ko kayo ng maginhawang buhay. Pero bakit ganito pa ang isinukli mo sa mga pagsisikap at sakripisyo ko? Dito sa wedding portrait natin, napakahinhin ng ngiti mo. Mukha kang inosente na hindi gagawa ng kasalanan. Pero ano itong ginawa po? Ano itong ginawa mo sa pamilya natin? Sinira mo! Sinira mo! Taksil kang asawa! Taksil ka! Taksil! Saan nagpunta si Annalyn? Totoo nga kayang lalaki ang dahilan kung bakit iniwan ito ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Ian Miranda, Chiquit Amor, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Nestor. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Paano kung hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina, pero siya pa rin ang inyong kinasasabikan. Hinahanap ninyo ang wala! At akong narito'y parang hindi nyo nakikita! Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat?
May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Pagmamahal Ko Ba'y Hindi Sapat? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Sandali po. Oh, Iris. Bakit parang umiiyak kayo magkapatid? Lola, si Papa po, nagwala sa kwarto. Ang lakas ng iyak at sigaw. May mga binasag po siya doon. Nagbasag ng gamit ang papa nyo? Lasing ba? Hindi pa po siya lumalabas ng kwarto. Hindi po siya lasing. Una po, narinig namin siya na umiiyak. Mahina lang. Maya-maya po, lumakas na ang boses niya. Pati ang pag-iyak niya. Tapos, may mga kalabog sa kwarto. Tunog ng salaming nabasag. Ay, siya. Dito lang kayo, ha? Kakausapin ko ang ama nyo. Nestor! Nestor! Anak! Ako ito ang nanay mo! Buksan mo itong pinto ng kwarto mo! Nestor! Nestor! Nay. Anak, pwede ba tayo mag-usap ng masinsinan? Ay, magdadalawang linggo na mula nang umuwi ka galing Saudi, pero wala ka nang ginawa kundi ang uminom ng alak at magmukmuk dito sa kwarto. Kanina raw, nagbasag ka pa. Kasi Hindi tama itong ginagawa mo sa buhay mo, Nestor. Alalahanin mo, may dalawang anak ka pa. Maraming iba pang mahalaga sa buhay ng isang lalaki pagkatapos siyang iwan ng isang walang kwentang babae. Tandaan mo yan. Baldo, kung ako lang ang masusunod, ayoko nang bumalik ka pa sa Saudi.
Ang totoo, naiisip ko na rin yan, Oring. Pero 4 ang anak natin. Puro nag-aaral pa. May konti na tayong ipon. Huwag muna tayong maparenovate ng bahay. Gamitin mo muna sa maliit na negosyo. At saka ang mga anak natin, nasa high school pa lang naman ang 2 bunso. Ang 2 panganay nasa college. Kaya nga kailangan ko pang bumalik sa Saudi. Pwede namang hindi na eh. Nasa public school naman ang mga anak natin. Maliit lang ang tuition. Ang hirap din kaya pag nasa malayo ka. Namimiss mo ba ako kapag malamig ang gabi? Sira, hindi yun. Ano? Nagbibinat at nagdadalaga ang mga anak natin na malayo ang tatay nila. Mababait naman sila, pero syempre, may epekto pa rin yun sa kanila. Kaya dito ka na lang. Ang gawin mo, bumili ka na lamang ng tricycle. Ipamasada mo. O kaya, gayahin mo si paring Nestor. Magtayo ka rin ng maliit na talyer. Total, mekaniko ka rin naman. Sige, hindi na ako babalik sa Saudi. Nang mabanggit mo si paring Nestor, naisip ko baka bigla mo rin akong iwan. Hoy! Hindi ako ganong klase ng babae, no? Kahit 10 taon ka mawala, hindi ako maghahanap ng iba. May moral ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abay, nagwawasing-masing ka ba ng maruruming damit na store? Opo, Nay. Nakita ko maraming maruming damit sa kwarto ng 2 apo nyo eh. Kaya naisipan ko maglaba. Ay, akin na. Ako na magtutuloy niyan. Oh? Yun talaga ang dahilan kaya ako pumunta din sa inyo. Ikaw ipaglalaba ko ang mga apo ko. Ako na ho, Nay. Madali lang naman maglaba kapag may Pride powder. Ay, salamat naman at yan ang naisipan mong gawin ngayon. Ang inaasahan ko, ha? Nako, naroon ka na naman sa tindahan ni na Antonio at nakikipag-inuman. Natauhan ho ako sa sinabi niyo sa akin ng isang araw, Nay, na may higit pang importante sa buhay ng isang lalaki pagkatapos iwan ng asawa. Tama ho kayo. Dapat tigilan ko na ang pagmumukbok. Dapat magsikap pa akong lalo sa buhay para sa 2 niyong apo. Lola, para pong hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nagpapagawa na si Papa ng magiging talyer niya. Oo nga, Lance. Ay, salamat at maagang natauhan ng Papa niyo. Akala ko po magtutuloy-tuloy na ang pagiging lasenggo ni Papa. Alam mo, ang pagiging lasenggo parang mana-mana rin yan eh. Nung nabubuhay pa lolo mo, ako, suklam yan sa alak at serbesa. Kaya nga walang pagmamanahan niyang Papa mo. Sa alak lang po siya bumaling dahil sa sama ng loob. Kung tutusin, kasalanan niya ng mama mo. Noon ang akala ko napakabait niyang asawa. Akala ko napakaswerte ng Papa mo sa kanya. Hindi pala. Ang ipinakita pala niya sa atin lahat puro pala kaplastikan. Bakit nagbihis ka, Baldo? Pupunta ako sa agency namin eh. Sasabihin ko sa kanila na ibigay na lamang sa ibang slot ko sa kumpanya namin sa Saudi. Mahirap naman kung basta na lang hindi ako magpapaalam. Sige. Ay, teka siya nga pala. Narito kanina yung latero na gumagawa ng sidecar ng tricycle natin.
medyo madidelay daw yung paggawa kasi namatay ang biyenan niya. Ilang araw siyang magsasara ng kanyang talye. Hindi bale. Ay, siya nga pala. Tutuloy na rin ako kay paring Nestor, ha? Kukumustahin ko yung tao. Sana naman, nakarecover na siya. Ay, naku Baldo, tandaan mo. Matagal makarecover ang isang lalaking pinutungan ng asawa ng dumi sa ulo. Tumawa man yan sa harap mo, di ba? Pakitang tao lang yun. Dahil sa likod ng isip niya, nakatanim ang kataksilang ginawa sa kanya ng kanyang talipandas na asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Konti na lang matatapos na itong talyar ko. Pero marami akong papeles na dapat ihanda bago ito mabuksan. Ba? Si paring Baldo ito ah. Paring Nestor! Oh! Ano? Kumusta na? Aba, ito na ba magiging talyan mo? Oo pare. Pinagawa ko na rin. Pero hindi pa tapos eh. Pare, mabuti naman at natauhan ako na maaga. Yun ba ibig mo sabihin pare? Kasi pare, nung una kitang dalawin, hindi tayo nagkausap dahil tulog na tulog ka eh. Magdamag ka raw nakipag-inuman. Desperadong desperado ka raw, sabi ng nanay mo. Si inay din ang tumapik sa akin, pare. Sa mga pangaral din niya ako natauhan. Kung magmumukmuk ako ng magmumukmuk, kung maglalasing ako ng maglalasing, lalo ko lang kakawawain ang sarili ko. At pati ang mga anak ko, apektado. Natutuwa ako na okay ka na, pare. Huwag kang mag-alala. Balang araw, makakalimutan mo din ang ginawa ni Mare. Pare, pinakamasakit yun na pwedeng maranasan ng lalaking katulad natin. Pero hindi ko sisirain ang buhay ko. Lalo pa ako magsisikap, pare. Na kapag bumalik ang babaeng yan, makikita niyang hindi pala niya ako dapat iniwan. Pero ano bang balita mo, pare? May sinamahan nga bang ibang lalaki si Kumare? Ilang bali-balita. Pero hindi na ako interesadong alamin kung sinong hayop na lalaking kumalantari sa kanya. Basta ako, itutuloy namin ang normal na takbo ng buhay naming mag-ama. Aba, ang pinsang kong taga Cavite itong tumatawag sa akin. Hello? Oo, ito pa rin ang number ko. O, di ba kita mo nga na kontak mo ko? O, ano na? Ba't bigla ka napatawag? Ano? Ang tiyahin natin na matagal nang nawawala. May balita ka? Ay, saan? Saan daw nila nakita? Ano? Teka, may kamag-anak ba tayo sa Caloocan? Ano? Sa Tala Leprosarium daw? Doon daw nagpunta si Tiasun? Di ba, para sa mga may ketong ang lugar na yon? Ibig palang sabihin, nagkaketong ang tiyahin natin? Oo, pinsan. Oo, sige. Tawagan mo ako ulit, ha? Pagdadalawin ninyo siya. Oo, sasama ako. Gusto ko rin makita si Tiasun. Lola? Ano yun, Iris? Hindi na po kaya babalik si Mama? Bakit? Gusto mo bang bumalik siya? Hindi ka ba galit sa kanya? Nung una po, inaamin ko po, nagalit ako kay Mama. Pero habang tumatagal po,
Nararamdaman ko po. Namimiss ko po siya. Mabait naman po siya sa amin ni Kuya Lance eh. Mabait nga siya sa inyo bilang ina. Pero naging mabait din sa ibang lalaki dahil nasa malayo ang papa niyo. Wala naman po tayong ebidensya na sumama nga sa ibang lalaki si Mama. Anong sinabi mo, Irish? Papa? Ha? Ayoko nang maririnig na umaasa kang babalik pa ang mama niyo. Hindi natin siya kailangan sa bahay na ito. Kaya nating maging masaya kahit wala siya. Kaya huwag mo nang hangarin ang pagbabalik niya. Mama! Hindi na siya kabilang sa pamilya natin. Naiintindihan mo? Ha? Ha? At mula sa araw na ito, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng inyong ina! Ang pagpapahalaga ba ni Nestor sa kanyang asawa ay tuluyan ng napalitan ng pagkapuot? Pagkasuklam na ba ang kanyang nararamdaman sa kaparehang bigla siyang iniwan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Ian Miranda, Chiquit Amor, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Nestor. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butian. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Paano kung hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina, pero siya pa rin ang inyong kinasasabikan. Hinahanap ninyo ang wala! At akong narito'y parang hindi nyo nakikita! Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako
Ang bukas, isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Iris. Tana. O ayun, bumalik na sa kanyang talyer ang papa mo. O tama na, Tana. Bakit mo bigla na lang nagalit si Papa? Parang napanggit ko lang naman si Mama eh. Intindihin mo na rin damdamin ng papa mo, Apo. Kasi walang kasing sakit ang ginawa sa inyo ng mama mo. Biruin mo ba naman yung bigla na lamang niya kayong iwan? Baka po may dahilan, kaya bigla siyang umalis, Lola. At ano nga ang dahilan? Lalaki. Abay, kung ako nasa katayuan mo, magagalit din ako sa aking ina pag napatunayan kong may sinamahan nga siyang ibang lalaki. Isang malaking kapintasan yun. Lalo na nung panahon namin. Abay, masamang tatak yun na hindi lang sa mismong gumawa ikakapit ang pintas, kundi pati sa mga anak. Kung naging pabaya akong asawa, kung naging irresponsable akong ama, baka sakaling maunawaan ko pang ginawa mo sa aming mag-ama, Annalyn. Pero wala akong pagkukulang sa'yo para ganituhin mo. Kaya wag na wag ka magtatangkang bumalik dahil mapapahiya ka lang. Amo, may dumating na customer kanina. Pero ang gusto kasama ang repaint. Pagkatapos ilatero yung UP sa fender. Latero lang ang kaya natin sa ngayon, Peter. Wala pa akong nahahanap na carpenter. Pero magkakaroon tayo. Naghahanap ka mo ako. Sige po, Amo. Yun na lang po sasabihin ko pag bumalik yung customer. Sa talyer ko na ito, bubus ang buong panahon ko. Palalaguin ko ito. Saan man kayo pumunta ng lalaki mo, Annalyn, alam ko, mababalitaan mong mas gumanda ang buhay namin ng mga anak ko. Ipakikita ko siyang nagkamali ka nang iwan mo kami. Irish, nakita ko sa kantin ng mga kaibigan mo. Bakit nagpaiwan ka dito sa koridor? Hindi ako nagugutom, Kuya Lance. Hindi ka nagugutom o hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo kay Papa? Kasi napagalitan ka raw, kwento sa akin ni Lola. Sininghalan kasi ako ni Papa. Kasi naman, sabi mo raw, namimiss mo si Mama. Bakit ikaw? Hindi mo ba namimiss si Mama? Hindi ko siya namimiss. Kasi galit ako sa kanya. Bakit ka galit sa kanya? Kasi nga iniwan niya tayo. Basta na lang siya umalis nang walang paalam. Ni hindi sinabi sa atin kung ano ang dahilan. At hindi mo ba naririnig ang tsismisan sa mga kapitbahay natin? Tsak daw may lalaking sinamahan si Mama. Kaya kinakahiya ko siya. Mareho kayo ni Papa. Hindi ko masisisi si Papa. Kasi mabuti naman siyang asawa. Mabait na tatay sa atin.
Pero ang tanong, bakit nagawa pa siyang pagtaksila ni Mama? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Baldo, hubarin mo na nga yan sa andong suot mo. Ha? Isasama ko na dito sa iwa-washing machine ko. Biyernes pa lang ah. Bakit maglalaba ka na kagad? Ang alam ko, Sabado ka naglalaba. Gagawin ko na ngayon. Madali namang maglaba basta may Pride powder. At saka may lakad kami bukas sa mga pinsan ko. Mga pinsan? Yung mga nasa Cavite, nabalitaan daw kasi nila nasa Tala Leprosario mga isang tiyahin namin na matagal nang nawawala. Teka, sa pagamutan ng mga may ketong? Oo. Nagkaketong ang tiyahin mo? Siguro, ganun na nga. Kasi bigla na lang siyang nawala nun eh. Alam mo naman ang sakit na ketong. Parang sakit sa pag-iisip yan na ikinahihiya. Maaga ka bang aalis bukas? Madaling araw aalis na ako. Baka pagising mo, wala na ako. Mag-iiwan na lang ako ng mainit na tubig sa termos. Pagbibili ng kompanganay natin na maghanda ng almusal. O siya, sige. Mag-ingat ka, ha? Lance, bakit 2 plato lang ang inilagay mo sa mesa? 2 lang ba tayo maghahapunan? Umiiyak po si Irish sa kwarto niya, Papa. Hindi raw siya kakain. Sus, ano naman ba ang inaati ng busong kapatid mo? Kahapon po sa school, umiiyak din siya. Oh. Nang lapitan ko at tanungin ko, sabi niya, naaalala raw po niya si Mama. Ano? Teka nga. Iris! 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 Buksan mo itong pinto na kwarto mo! Papa? Nag-usap na tayo, hindi ba? Ang sabi ko sa'yo, huwag mo nang iisipin pa ang mama mo. Iniwan na niya tayo, kaya kalimutan mo na siya! Hindi ko naman po sinasadyang maalala si Mama. Basta pumapasok na lang siya sa isip ko. Naalala ko yung pagsasalbi niya sa amin ni Kuya. Naroon pa kayo sa Saudi. Namimiss ko pa yung pag-aasikaso niya sa akin pag may sakit ako. Yung mga kabutihan niya, naaalala mo. Yung mga sakripisyo ko, pinahahalagahan mo ba? Opo, alam ko rin po yun. Gano'n naman pala eh. Alam mo naman pala na nagsakripisyo ko ng matagal sa ibang bansa. Tiniis ko ang lungkot at hirap para mabigyan ko kayo ng maayos na buhay. Pero ano ginanti sa akin ng mama mo? Ano? 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 Papa, huwag po kayong magalit. Paano ko hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina. Pero siya pa rin ang iyong kinasasabikan. Hinahanap ninyong wala. At akong narito ay parang hindi nyo nakikita. Ang pagmamahal ko ba hindi sapat? Sorry po, Papa. Nagpapasalamat po ko kasi mabait kayo. Mapagmahal kayong ama. Pero iba po ang yakap ng nanay. Iba po ang damdamin ng isang anak na babae sa kanyang ina. Hindi mo ba naiintindihan? Iniwan na niya tayo! Pero gusto ko po bumalik siya! Hindi na siya pwedeng pumalik sa pamamahay na ito! Minahal ko ang mama mo, Irish. Pero nawawalang pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang asawa kapag dinungisan niya ang dangal dito! At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Peter! Amo, andito ako. Pagkatapos ng ginagawa mo yan, isunod mo itong bagong dating na pick-up, ha? Katok daw. Ibababa makina. Arreglado, amo. Masikip na rito sa talyer. Gagamit ko na rin ng bangketa. Baka masita ako ng barangay chairman. Tapos siguro, maghanap ako ng mas malawak na lote para dito sa talyer ko. Parang Nestor. Uy! Paring Baldo, ikaw pala. Oh, mabuti napasyal ka. Kumusta na? Ayos lang. Pero natutuwa ako, Mukhang malakas itong talyer mo. Sa awa ng Diyos, pare. Kumusta yung pamamasada mo ng tricycle? Medyo mahina, pare. Ang dami na kasing may tricycle sa lugar namin, ano kaya kung kuhanin mo na lang akong mekaniko? Loko-loko. Hindi ako nagbibiro, pare. Nakakasawa na rin mamasada ng tricycle, Teka. Seryoso ka ba? Oo. Ganito na lang, pare, no? Sumisikip na kasi itong pwesto ko. Ang naiisip ko, maghanap ng ibang pwesto. Ba? At kapag nakakita ko, ikaw ang mamamahala sa isang itatayo ko. Sinabi mo yan, ha? Oo, pare. Ay, nga pala. Dapat isinama mo si Maring Auring at yung inaanak ko. Matagal ko na silang hindi nakikita, Marami na akong utang sa inaanak ko. Pare, may dinalaw sa Tala Leprosario mang kumari mo. Kaya nakalibre ko. Pero hayaan mo, sa susunod na balik ko, isasama ko siya pating inaanak mo. Para masingil ka niya sa marami mong utang. Annalyn, umiiyak ka na naman. Hindi ko mapigil. Nanason. Hanggang ngayon po, hinahanap-hanap pong mga anak ko. Mahigit 1 taong ka na rito sa Tala Leprosarium. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Mahirap pong makasanayan na malayo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ko naman po gusto mapalayo sa kanila. Ay, naka. Pareho tayo ng naging kamalaran. Umalis din po kayo sa inyo nang hindi nagpaalam sa inyong pamilya. Oo. Nang una kong malaman na tinamaan ako ng sakit na ketong, iyak ako ng iyak. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Sa mga gabing natutulog na mga anak ko, pinagmamasdan ko sila. Hinahaplos ko ang mukha nila dahil alam ko, baka hindi ko na ulit sila makita pag umalis ako. Pareho po tayo. Wala akong pinagsabihan kahit sino ng tungkol sa sakit ko. Kasi makapandirihan nila ang mga anak ko kahit wala na ako. Alam mo naman ang mga tao, mapanghusga ang marami. Pero magaling na po kayo. Bakit pinili ninyong manatili na lamang dito sa Tala? Marami rito ang mga pasyenteng hindi na umuwi sa kanilang pamilya kahit magaling na sila. Ang iba nagtayo na ng maliliit nilang tirahan at pinayagan naman ang pamunuan ng leprosarium
dahil napakalawak naman ang lugar na ito. 130 hektarya ang kabuuang sukat ng loteng ito. Nakita ko po na marami nang nagtatanim ng mga gulay. Oo. Ako man may taniman dito sa likod ng tirahan ko. Naisip siguro ng pamunuan, sa halip na magbabayad sila ng tagapaglinis, mas mabuti ng mga dating pasyente ang maglinis at magtanim. May balita po ba kayo sa mga kamag-anak ninyo? Wala na. Pero lagi silang laman ng mga dasal ko. Nasanay palagi silang nasa mabuting kalagayan. Ay, teka lang po. Bakit, Annalyn? Oras na po pala ng pag-inom ko ng gamot ko. Sabi ng doktor ko, kailangan nasa oras naman pag-inom ko nun. Pareho pala tayo. Yun din ang kabilin-bilinan sa akin ng doktor na tumingin sa akin. Inumin sa oras yung mga gamot. Importante yun. Sige po, Nana Ason. Saka na po ulit tayo magkwentuhan. Ito na sige. po ako. Ay, naku. Parehong-pareho halos ang naging karanasan namin ni Annalyn. Pero mas maswerte siya kaysa sa akin. Kasi mas mabibisa na ang mga gamot ngayon. Mas moderno. Hindi katulad noon. Nana Ason? Aurig! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Magkita rin kaya sina Auring at Annalyn? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Ian Miranda, Chiquit Amor, Regine Castillo, Olive Madridejos, Susan Robles, at si Bobby Cruz bilang Nestor. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Paano kung hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina, pero siya pa rin ang inyong kinasasabikan. Hinahanap ninyo ang wala! At akong narito'y parang hindi nyo nakikita!
Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Pagmamahal Ko Ba'y Hindi Sapat? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Ikaw nga ang pamangkin ko si Aurelia. Chang, ako nga po, Chang. Dito ho pala kayo pumunta sa tala nung mawala kayo ng sa atin. Oo. Dito nga ako pumunta. At dito na ako tumira. Kahit nang gumaling na ako sa naging sakit ko. Dapat po, nagpaalam kayo sa mga pinsan ko. Hindi ko na ginawa yun. Hindi ko kasi alam kung ano magiging pagtrato nila sa akin kapag nalaman nilang may ketong ako. Kaya umalis na lang ako nang walang paalam. Teka siya nga pala. Paano mo nalamang narito ako sa tala? May isa pong kakilala si Ate Tess na taga Cavite. May dinalaw dito. Tapos sa pagkukwentuhan daw po nila, nabanggit na may kakilalang ason ng kanilang kamag-anak. Ayun po, sa kwentuhan kung ano apelyido ninyo, natiyak nilang kayo ang tinutukoy. Kasama ko po mga pinsan ko ngayon. Pero naroon pa ho sila sa may administration building. Nauna na ho ako dito sa bahay-bahayan ninyo. Akala ko wala na ako makikita kamag-anak bago ko ipikit ang mga mata ko. Ngayon ho, nakatitiyak kaming kayo nga ang tiyahin namin. Pagbibigay alam na rin namin sa mga anak ninyo na narito kayo. May kontak pa ba kayo sa mga anak ko? Sa Facebook po. Pero nasasama ro ang tatlo ninyong anak. Kasi taga ron ang asawa ninyo hindi ba? At saka
Wala na po si Chong. Tawa ko. Siguro namatay siya. Masama ang loob sa akin. Hindi niya alam ang pag-alis ko nang walang paalam ay para rin sa kanila. Upang hindi na sila pandinihan ang ibang tao. Kaya pala magaan ang gahad ang loob ko kay Aling Ason. Halos magkapareho palang karanasan namin. Naaaliw akong kakwentuhan ng matandang yon. Pagkatapos kong makipagkita sa attending physician ko, babalik ako sa bahay-bahayan ni Aling Ason. Doon na lang ulit ako magpapalipas ng oras. Paring Nestor, kung hindi medyo malayong uuwihan ko, ihirip pa ako ng ilang boting beer eh. Problema yung beer. Dito ka na matulog sa bahay ko. Wag mo na, pare. Ha? Baka magalang maring-auring mo eh. Tama na itong malagiyay ako. Para pagdating ko sa bahay, may panlaban pa kay Mrs. Doon kita talo, pare. Ako, may nakakatabi pa sa kama. Pare, pasensya na. Wala akong masamang ibig sabihin, pare. Wala. Sige. Papalam na ako. Ha? Yung napag-usapan natin, pare, ha? Kapag nakakita ka ng mapagtatayuan ng bagong talyer, ako mamamaalaro, akong bahalaro, pare. No, sama. Salamat, pare. No? Sige, lakad na ako. Pre! Ingat ka sa pag-uwi, ha? Okay, pre. Akong bahala. Kumusta lang si nana ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Ason, ako na po maghuhugas ng pinagkapehan natin. May dishwashing liquid po ba kayo dito? Aba, meron. Pag nakakapagbenta ako ng tanim kong gulay, ang Smart dishwashing liquid, ako na kong bili-bili. Lagi rin po kaming miras yung ganyan sa ward namin. Siya nga po pala, kahapon ho ba, balik sana ako dito. Pero hindi na ho ako tumuloy. Nang makita ko may mga bisita kayo. Ay, oo nga. Nagulat din ako. Mga pamangkin ko iyon. Ay, sana tumuloy ka dahil pakilala ko sila sa iyo. Ibig kong sabihin, alam na ng mga kamag-anak ninyo na narito kayo sa tala? Naku, oo. At kinukumbinsin nila akong sumama na sa kanila. Total daw naman magaling na ako. Ang mga anak ko ninyo? Kukontakin daw nila. Nasa Samar. Yun ang probinsya na nasira akong asawa. Mawawala na ho pala ako ng nanay-nanayan dito sa tala. Hindi pa naman sigurado, Annalyn. Depende sa magiging pagtanggap sa akin ng mga anak ko. Kapag naramdaman kong malamig sila sa akin, hindi na ako alis dito. Sanay na ako mamuhay ng mag-isa rito. Bakit naman po sila magiging malamig sa inyo? Ang marami sa mga pasyenteng narito na gumaling na. Mas piniling tumira rito kaysa pumisan sa kanilang mga anak.
Yung iba kasi nagpapakita ng pandidiri o ng takot na baka mahawa. Hindi nila naiintindihan. Sabi naman ng doktor hindi ito nakakahawa basta-basta. Lalo na kung patay na ang tinatawag nilang... ano nga ba yun? Kasi naman mahirap sabihin ano ba yun? Mycobacterium leprae ba yun? Parang gano'n. Ang totoo po, iyan din ang isa sa mga dahilan kung bakit umalis ako sa amin nang walang paalam. Natatakot ako. Baka pandirihan ako ng pamilya. Isa pa, baka pandirihan din sila ng kanilang mga kaibigan kapag nalaman na ang nanay nila ay may ganitong sakit. Ngayong madali na itong gamutin, swerte ka nga. Kasi paggaling mo, halos walang maiiwang baka sa balat mo. Hindi tulad ko. Tingnan mo, ayan. Depormado ang dalawang daliri ko sa kamay. At eto ang tenga ko. Napingas din. Konti nga lang ho, pisikal na pilat na may iwan sa balat ko. Aling ason. Pero yung pilat ho sa damdamin ko. At sa damdamin ng asawa at mga anak ko. Sigurado ho. Malalim. Yun ho siguro ang hindi nakagaling. Baldo, eto kape mo, oh. Ang mga bata? Nakaalis na sila. Pumasok na. O, kumusta yung lakad nyo kahapon sa tala? Ayun, nakita namin ang tiyahin namin. Alam mo, dalagita pa ako nang biglang mawala yun. Doon pala pumunta sa tala. Pero magaling na siya. Hindi na rin nagpakita sa kanyang pamilya. Doon na tumira. Abay, mali yung ginawa ng tiyahin mo. Dapat nagsabi siya sa pamilya niya. Dapat ipinaalam niyang pupunta siya sa tala para hindi nag-aalala yung mga anak at asawa niya. Kasi nga natatakot siyang pandirihan eh. Alam mo, may nabasa akong article nung nasa Saudi pa ako eh. Madali na raw gamutin ngayon ang leprosy. Kapag daw hindi pa masyadong malala, nakukuha sa 6 na buwan hanggang 1 taong gamutan gamit ang tinatawag na multi-drug therapy. Yan din ang sabi sa amin ng doktor na aming nakausap doon sa tala. At basta raw may sakit na ketong, libre lahat ng gamot. Kasama raw sa programa ng World Health Organization para maalis ang tuluyan ng sakit na yan. Anong plano nyo ngayong natagpuan nyo ng tiyahin nyo? Di ipapaalam namin sa mga pinsan namin sa Samar. Kung interesado sila kay Chang, di sunduin nila. Kung hindi naman, may ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Ha? Gusto ko siyang kunin doon. Kasi alam mo, napakabait ni Tia Aston sa amin nung mga bata pa kami. Sige, kunin mo siya. Ha? Payag kang pumisan siya sa atin? Kamag-anak mo siya, kaya may malasakit na rin ako. Isa pa, sabi nga doon sa nabasa ko, hindi delikadong makahawang sakit na ketong, ha? Basta't maging maingat ka lang sa laway nila. Naku, salamat. Salamat at bukas ang isip mo. Iris, apo, bakit malungkot ka na naman? Per month na po, Lola. Sa radyo, may mga nagpapatugtog na ng mga Christmas songs. Sa mga mall, may nagtitinda na ng mga Christmas decor. Ang bilis talaga ng pagtakbo ng araw, ano? Naalala ko po, pag ganitong time po, magkasama kami ni Mama na pumupunta sa mall.
Tumitingin na siya ng mga pangregalo sa atin. Totoo na naging mabait din nga ang mama mo. Kahit sa akin na kanyang biyanan, mabait siya. Wala akong masabi sa kanyang ugali. Pero, bakit nga kaya niya ginawa ang ganun? Ano pong ganun? Bakit pa siya naghanap ng ibang lalaki, samantalang naging napakabuting asawa naman ang papa niyo sa kanya? Hindi naman po tayo sigurado na may ibang lalaki nga si Mama. Irish! Tigilan mo na yan. Baka marinig ka na naman ni Papa, lagot ka. Bakit ba kayo lahat galit kayo kay Mama? Pag bumalik siya at ayaw niyo siyang tanggapin, sasama ako sa kanya. Dahil mahal ko si Mama. Mahal ko siya! Irish! Irish! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nestor? Anak? Ikaw ba nagpapagawa ng bako dyan sa bakanting lote katabi ng talyer mo? Opo, Nay. Idudugtong ko sa talyer. Nabili mo na yung lote? Oo. Pero inutang ko sa bangko. Maliit na kasi yung talyer ko eh. Masikip na. Lalo na kapag nagkasabay-sabay ang mga customer. Abay, sinuswerte ka, anak. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Siguro po. Naawa nga sa akin ng Diyos, Nay. Pagkatapos akong iwan ng asawa ko, binigyan niya ako ng konsolasyon. Magdadalawang taon na rin mula nang iwan kayo ng asawa mo. Nestor, kung may makikilala kang babae na muling magpapatibok ng iyong puso, wala naman sigurong masama kung mag-aasawa ka ulit. Bata ka pa naman. Hindi na ho pumapasok sa isip ko yan, Nay. Puro trabaho ang gusto kong pagkaabalangan. Wala ho akong ibang plano sa buhay, kundi mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Wala na si Auring pagising ko. Maaga raw niyang pupuntahan ng tiyaason niya sa tala. Salamat. May mainit na tubig na dito sa termos. Magtitimpla ako ng kape ko. Oh, tumatawag na asawa ko. Hello, Auring. Nasaan ka na? Nasa biyahe na ako. Papunta na ako kay Tiason. Tumawag ako kasi nakalimutan kong bigyan ng baon ng mga anak natin eh. Bigyan mo muna ha. Oh, sige, ako na bahala. Tumatanda ka na talaga. O sige na, yun lang. Malapit na akong bumaba. O bahala ka na dyan, ha? Oh, sige, ingat. Uy, malulungkot si Tia Ason sa ibabalita ng asawa ko. Wala raw makaluluwas sa mga anak niya dahil puro walang pamasahe papunta dito sa Maynila. Kung mahal nilang nanay nila, gagawa sila ng paraan. Iyon pala ang sabi ng mga anak ko. Wala raw silang pamasahe, Auring. Opo, Tiason. Ang sabihin nila, hindi sila interesado makita ako. Siguro itinuring na nila akong patay na. Kaya hindi sila masayang malaman. Nabuhay po pala ako. Chang,
Tiyang wag na ho kayo umiyak, ha? Baka naman po, totoong kipit nga ang mga anak ninyo. Mahirap. Mahirap tanggapin ng ganong katuwiran, Aurel. Dahil kung ako ang anak at malalaman ko kung nasaan ang nanay kong matagal ko nang hindi nakita, magsasanla ako ng kahit ano. Magkaroon lamang ako ng pamasahe. Kung hindi nila kayo masundo, ako ang kukuha sa inyo. Doon na kayo sa amin. Ikaw, kukunin mo ako? Tiyang, pamangkin ninyo ako. Katakataka ho ba? Mahal ko po kayo. Pabayag pa ang mga anak at pati ng asawa po. Naku, opo. Wala po kayong problema sa pamilya ko. Baka kasi pandirihan nila ako. Alam ho namin mag-anak na hindi nakakahawa ang ketong kung makakasama namin kayo. Yung laway lang at nasal fluid ang iingatan. Isa pa po magaling na kayo eh. Aling Ason? Aling Ason, andito ho ba kayo? Ay, narito ako, Annalyn. Halika-tulika. Akala ko, naroon kayo sa taniman ninyo sa likod bahay. May bisita pala kayo. Ha? Maring Annalyn? Maring Auring? Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano ang gagawin ni Auring ngayong matuklasan niyang nasa Tala Leprosarium pala ang nawawalang asawa ng kumparing si Nestor? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Ian Miranda, Chiquit Amor, Regine Castillo, Olive Madrideos, Susan Robles, at si Bobby Cruz bilang Nestor. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutian. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Paano kung hindi magagalit? Iniwan na tayo ng inyong ina, pero siya pa rin ang inyong kinasasabikan. Hinahanap ninyo ang wala! At akong narito'y parang hindi nyo nakikita!
Ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Pagmamahal Ko Ba'y Hindi Sapat? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Maring Annalyn, narito ka sa leprosarium? Teka, kasi magkakilala kayong dalawa. Opo, Jason. Inaanak po ng asawa niya ang panganay na anak namin ng asawa ko. Teka, Mari, ang buong akala ni paring Nestor, sumama ka sa ibang lalaki. Yung pala narito ka lang? Tinamaan ako ng keto. Kaya umalis ka nang walang paalam sa mga anak mo? Pareho ang kwento ng buhay namin, Aureng. Nang dumating siya rito, naging malapit ang loob ko sa kanya dahil naaawa ako sa kanya pag nakikita ko siyang umiiyak. Parehong-pareho ang aming pinagdaanan. Tiyahin mo si Aling Ason, Mari? Oo, kapatid siya ng nanay ko. Aksidente din lang na may kakilalang mga pinsang ko na nakakita sa kanya rito. Isasama ko na siya pag uwi ko eh. Ihihingi ko ng permiso sa namamahala na iuwi ko na siya sa amin. May iwan niyo na pala ako, Aling Ason. Mawawalan na ho ako ng nanay-nanayan dito. Annalyn, huwag ka mag-alala. Madalas nadadalawin kita rito. Oo nga naman, Maring Annalyn. At sigurado, pag nalaman ni na pare at ng mga anak mo na narito ka, dadalawin ka rin nila. Mare, nakikiusap ako. Huwag mong sasabihin kay Nestor at sa mga anak ko na narito ako. Ha? Ayoko malaman nila. Pero Mare, parang awa mo na. Gusto kong manatiling lihim na narito ako. Kung mahalaga sa'yo ang pagiging magkumare natin, wala kang sasabihin sa asawa ko.
panahon. Kanina po hindi matapos-tapos ang luha nyo. Pati konduktor nitong bus, napapatingin sa inyo kanina pa. Awang-awa ako sa kumare mo kanina. Habang nag-iimpake ako ng mga damit ko. At nang paalis na tayo, ang higpit ng yakap niya sa akin. Kayo raw ang naging nanay-nanayan niya sa tala. Malungkot din ako na naiwan ko siya ron. Wala siya. Tumahan na ho kayo. Di ba nangako tayo kay Maring Annalyn? Madalas naman natin siyang dadalawin. Ipaalam mo ba sa asawa mga anak niya? Nakita po siya sa napasarium. Nag-iisip nga ho ako Kayo ho, Chang, sa palagay nyo, dapat ko ho bang sabihin sa pamilya niya? Tansyahin mo muna ang damdamin ng kumpare ninyo. Ho? Ano ang ibig ninyong sabihin? Kasi kaming mga pasyente ng Hansen's disease, nasasaktan kami pag naramdaman namin na kami ay pinandidirihan. Pero kung makikita namin na kami inuunawa at sinusuportahan, hindi kami magmumukmok sa isang sulok. Makababalik kami sa normal na takbo ng buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Lance, masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Bakit dito kayo nagayang kumain pagkatapos natin magsimba? Si Irish po ang may gusto rito, Papa. Irish, nakakain ka na ba dito? Opo, Papa. Noon pong huling birthday ni Mama, bago siya nawala, dito po kami kumain pagkatapos naming mag-shopping. Tumayo ka dyan. Maghanap tayo ng ibang restaurant. Pa? Nag-usap-usap na tayo, hindi ba? Ang sabi ko, huwag nyo nang babanggitin ang pangalan ng mama nyo. Huwag nyo na siyang alalahanin. Tayo na. Sa ibang restaurant tayo kakain. Bakit mukhang galit ang papa nyo pagdating nyo kanina galing sa pagsisimba? Ito po kasing si Irish. Doon nagaya sa isang restaurant. Kaya pala kasi doon sila kumakain noon ni Mama. Nang malaman po ni Papa, ayun, nawala sa mood. Uminit na ang ulo. Parang nasabi ko lang naman na kumain kami doon ni Mama noon. Ba't nagalit na siya? Ay, ang tigas kasi ng ulo mo, Irish. Alam mong galit na galit ang papa mo sa mama mo, bakit gumagawa ka ng dahilan para maalala siya ng papa mo? Hihirit pa naman sana ako kay Papa ng rubber shoes. Di ko tuloy nasabi. Ito kasing makulit na to Sarap mong utusan? Sige, kakalmutin naman kita. Oy, tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Para kayong mga bata. Ikaw naman, Iris, sa susunod, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Huwag niyo nang saktan ang damdamin ng inyong ama. Dapat siguro kumuha ako ng isang vulcanizing buoy.
Istorbo sa mga mekaniko kung sila pang mag-aasikaso sa mga nagpapa-vulcanize. Ba, si paring Baldo itong tumatawag sa cellphone ko. Hello, paring Baldo. Paring Nestor, busy ka ba? Tulad pa rin ng dati, pare. Eto, nasa talyer ako. Bakit ba? Pare, may dapat kang malaman. Importante. Importante? Tungkol saan? Tungkol kay Maring Annalyn, pare. Bakit? Nakita mo kung saan nakatira ang lalaking ipinalit niya sa akin? Basta pare, magkita tayo. Sige pare, makikipagkita ako sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung saan ko sila matatagpuan. Lintik lang ang walang ganti. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, ba't po nagmamadali kayo? Tsaka bakit po ninyo nilagay sa loob ng bagang baril nyo? Huwag ka nang magtanong, Lance. Saan nga po kayo pupunta? May kagalit po ba kayo? Hindi nawawala ang galit sa dibdib ng isang lalaking pininteho ng asawa. Kapag nasa edad ka na rin, Lance, at nagkaasawa ka, maiintindihan mong uri ng damdaming ito na sinasabi ko. Papa. Bahala ka na sa kapatid mo kung ano man ang mangyari. Sige, alis na ako. Papa! Papa! Pare, ituro mo lang sa akin kung nasaan sila. Tapos umalis ka na para hindi ka madamay sa kaso kung sakali. Ano ka ba, paring Nestor? Hindi ka dapat magalit ng ganyan. Mamaya lang ng konti, bababa na tayo sa bus na ito. Tapos magta-tricycle tayo. Daratnan din natin doon ang kumaring Auring mo. Ibig mong sabihin, alam din ni Maring Auring kung saan itinira ng lalaki niyang asawa ko. Walang lalaking asawa mo, pare. Pero saan natin siya pupuntahan? Sa Tala Leprosarium. Sa pagamutan ng mga taong may ketong. Anong ibig mo sabihin, pare? Pare, umalis si Mare dahil ayaw niyang madamay kayo sa pag-iwas at pandidiri ng mga tao sa sakit na dumapo sa kanya. Hindi kanya pinagtaksilan, pare. Nagsakripisyo pa nga siya para pangalagaan kayo na kanyang pamilya. Ibig mong sabihin, pare, hindi niya ako pinutungan ng dumi sa ulo? Hindi. Marangal na babaeng asawa mo. Wala kang dapat ikagalit sa kanya. Maring Auring, salamat at narito ka na naman. Sana isinama mo si Aling Asun. Sa susunod na lang daw siya sasama. Alam mo na, pag matanda na, madali na mapagod. Siguro dito na rin ako tatanda. Katulad ng tiyahin mo. Hindi ka tatanda rito, Annalyn. Hindi ka tatandang mag-isa. Dahil sasamahan ka namin ng mga anak natin. Andito na pala si pare. Maiwan ko muna kayo, ha? Nestor! Dapat ipinagtapat mo sa amin ang kalagayan mo. Hindi ka dapat umalis ng walang paalam. Kung ano-anong chismis na nakarating sa akin. Na-torture kami sa kaiisip kung nasaan ka na. Kung ano na nangyari sa'yo. Ang akala ko... Akala mo,
May lalaki ako. Wala akong maisip na ibang dahilan. Ang mga ito ang dahilan. Ang mga pantal-pantal na ito sa balat ko. Nang patingnan ko sa doktor, Hansen's disease daw. Sa simpleng tawag, ketong. Iniiwas ko lang kayo sa posibleng pandidiri ng ibang tao. Kaya ako umalis. Mabisa na mga gamot ngayon sa ketong. Hindi katulad noon. May mga makabagong medisina ng natuklasan para maagapan ang bakteryang sumisira sa sistema ng katawan ng isang leper patient. Alam na ba ng mga anak ko ang sinapit ko? Hindi pa. Ako nga. Ngayon ko lang din nalaman. Sinama lang ako dito ni Paring Baldo. Ayun siya, nasa labas. Nagalit ba sa akin sina Lance at Irish? Si Lance, oo. Sumama ang loob niya sa'yo. Kasi ang buong akala niya may sinamahan kang lalaki. Pero ang bunso natin lagi kanyang hinahanap. Kahit nagagalit ako, lagi pa rin niyang hinihintay na bumalik ka. Siguro, nasuklam ka sa akin. Sobra ako nasaktan. At isinumpa ko na hindi kita mapapatawad. Pero wala ka naman palang kasalanan. Anong plano mo ngayon? Kakausapin ko ang doktor na tumitingin sa'yo. Kapag sinabi niyang pwede ka nang umuwi, uuwi tayo. Kung sasabihin niyang sa bahay mo na pwedeng ituloy ang pag-inom ng gamot, mas lalong mabuti. Namiss ka namin, Annalyn. Nestor, hindi ka mandidiri sa akin. Kung ganap lang na maiintindihan ng mga tao ang sakit na ketong, hindi sila matatakot. Hindi sila manidiri. Hindi madaling makahawa ang ketong. Basta may tama lang na pag-iingat. Magsasama-sama ulit tayo. Mabubuo na ulit ang ating pamilya. At sabay-sabay tayong aasa sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, ang pagmamahal ko ba'y hindi sapat? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Ian Miranda, Chiquit Amor, Regine Castillo, Olive Madriteos, Susan Robles, at si Bobby Cruz sa papel na Nestor. Pinapatan ng tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega.
Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natataging dunang, may pangako ang bukas.